Pinatigil na Jesus ang unos. Mahaba pa ho ang oras natin. Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa ibayo," at gayon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, lulubog na po tayo," ang sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nangangalit na mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, "Nasaan ang inyong pananalig?" Ngunit sila'y natakot at namangha at ang sabi sa isa't isa, "Sino kaya ito?" Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat. Sinusunod naman siya ng mga ito. Ito ho yung pinatigil ni Jesus ang unos. At inong titingnan kung ano ho ang mensaheng nakapaloob dito sa pinatigil ni Jesus ang unos, dahil napakarami hong mga unos ng buhay na dumarating ho sa atin. Kuya John, ano po masasabi niyo rito? Kuya Min, Diyos lamang po ang makakagawa na utusan ng bagyo at malalaking alon sa dagat na huminto at tumahimik. Sumunod naman po ang inutusan. Kaya mag-isip-isip po ang nagsasabing ang Panginoong Hesus, hindi Diyos. Kaya tayo po na naniniwala sa Panginoong Hesus na siya'y Diyos, wala po tayong dapat ikatakot dahil kasama po natin siya kahit saan po tayo magpunta. Amen. Sa mga katuwid, wala tayong tigatig. Wala tayong tigatig, dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. Yan ho ang mensahe na gustong iparating ho ni Kuya Diyos sa ating tagapakinig, na nakita ho niya rito sa pinatigil ng unos. Basta kasama natin ang Panginoon sa araw-araw at tayo nananalig sa Kanya, walang tigatig, walang unos-unos yan, walang mga problema diyan. Ang Diyos ang sa atin ay sumusubaybay. Kuya Ben, ano po sa inyo? Alam nyo, napakaganda nito May dalawa, hatiin po natin sa dalawa. Una, tingnan natin sa kalalagayan ng mga pangyayari. At pangalawa, tingnan natin ito sa pananampalataya. Dalawang klase yung ipinakita rito Kapangyarihan ng Diyos at pananampalataya ng tao. Bagamat tayong mga tao, nakita na natin ang lahat ng himala ng Diyos. Nakita na natin ang kanyang kakayanan na ipinagkakalob sa atin. Mula sa simula, mula sa paglalang ng tao, lahat ng ibinigay niya. Nakita na natin na kahit na gaano kahirap sa pangyayari si Job, sa halip na si Job ay mawala ng pananampalataya, lalo pang sumigid ang kanyang pananampalataya. Alam niyo po, mayroon na pong isang nabasang maliit na nung maraming problema kasi ang dinanas ko rito sa isang aming lugar, sa community mass. At ang daming mensahe dumating sa akin tungkol sa bagay na ito. At isa sa pinakamagandang mensahe na naging karanasan ko, mayroon ako nakaipit na bagay doon sa refrigerator sa office. Naglinilay ako doon sa ano bang mga nangyayari nito. Ang mga tao ay natutok sa pera sa halip na sa pagdiriwang ng banal na mesa. At ang hinahanap nila, yung pera ng pare, hindi naman kanila. I-audit, hindi rin kanila. Kaya sabi ko, ano ba ito? Mukhang yatang mali ang takbo ng ating pagiging mananampalataya. Sapagkat ang mananampalataya, tinitingnan natin dapat ang Diyos. Hindi yung mga bagay-bagay na pang personal. So, dahil nandun sa pangyayaring yun, ang dami ko nang napagnilayan, ang daming mga mensahe. Ito nga po, tapos nabasa ko yung note na yun. Alam niyo po ba yung nakalagay? Sabi po dun sa note na yun, noong si Abraham ay tawagin ng Amang Diyos at sinabi sa kanya ng tangi niyang anak na si Isaac, ay ihandog at ialay, patayin at ihandog. Di po ba?
Sumunod siya na kahit hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng Diyos. Sumampalataya siya kaagad. Sumunod siya nang walang alinlangan at papatayin niya yung kanyang anak upang ihandog sa ating mahal na Diyos. Alam niyo po, ang nakalagay doon, at natagpuan niya the glory of God. Ang ganda. Yung pangalawang talata, ang nakalagay naman doon, nung si Jose, apihin ng kanyang, binubugbog si Jose. Hindi ho ba yung tribe of Israel nga ito kung tutuusin binugbog si Jose, itinapon doon sa ilalim ng yung sinasalukan ng tubig nung araw. Balon, itinapon sa balon, at pagkatapos hindi niya rin naunawaan. Pero sumampalataya siya na mayroong Diyos. At alam niyo yung nasa likod nito, ang sabi niya, natagpuan niya ang glory of God. Amen. Kaya nung aking binabasa, ang kasunod na huli, kapatid, ang sabi sa akin, sa gitna ng mga nangyayari, hindi mo naunawaan bakit mayroong kabuluhan. Sa gitna ng mga pagkukulang sa iyo, sa gitna ng mga taong nililipa ka, sa gitna ng mga taong sinasaktan ka, sa gitna ng mga pangyayari sa buhay mo na halos hindi mo na makayanan, ilagay mo lang ang iyong sarili at pananampalataya sa Diyos at makikita mo the glory of God. Amen. Kuya Bert, alam ko pong dito ho sa panghuli nating itong binasa ko po, pinatigil na Jesus ang unos. Ano po ba ang nakikita ninyong gustong aral na mailipat po sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus? Bilang karagdagan doon sa mga sinabi ng mga kapatid natin, Kuya Men, alam mo, sa buhay nating ito, para tayong laging nasa bangka. Na, sa ating buhay sa mundong ito, kung minsan ang dagat at hangin ay tahimik, ika nga ng mga nagsasalita ng English, smooth sailing ang biyahe. Na, panatag ang biyahe natin dito sa dagat. Pero, kung minsan dumarating ang unos, hindi mo alam, karamihan sa atin nararanasan ito at naranasan na ito. Tahimik ang buhay mo, biglang may darating na problema na napakahirap. Halimbawa, nung isang kapatid natin na naglilingkod sa simbahan, natapat naglilingkod doon na sekretary, no? Sekretary mismo ng pastoral. Treasurer ng pastoral ng San Martin de Porres na Sister Lovely Sabile. Isang araw dumating sa kaniyang bigla. Siyempre, yun ay dagok. Malalaking alon ang dumapo sa kanyang bangka na sinasakyan. Subalit kasama niya ang ating Panginoong Diyos. Katulad ng mga alagad ni Jesus na kasama niya naglalakbay, tayong lahat, huwag natin pong kalilimutan, mga ginigiliw naming tagapakinig. Lagi nating kasabay, kasama sa ating paglalakbay sa mundong ito, ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat binilinan niya ang kanyang mga alagad na sabi, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya nga, mga ginigiliw naming tagapakinig, noong dumating ang alon at hanging malalakas na ito, natigatig at nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang pananalig at pananampalataya ang mga alagad niyang ito na kasama-sama sa araw at gabi na nangangaral.
Kaya nga, nung gisingin nila siya, kaya nga, at meron tayong narinig na awitin, natutulog pa ang Diyos. Kailanman po